Si Dean was a friend of mine sa Facebook lang for about 8 years. And nung nakita ko siya na kumakanta, na bighani ako sa ganda ng boses ni Dean, that's the time na nag-chat ako sa kanya through Instagram. And then, that's the time, nagkaroon kami ng first meet-up. At yung first meet-up namin is pareho kami hindi pumasok sa trabaho. Pareho kaming nag-leave. Actually, absent ako. It was a very, very special moment kasi bumabagyo nun eh. And then, nasa restaurant kami dalawa na bumabagyo na sobrang lakas. But tuloy lang din yung moment na yun. At sobrang precious nun kung babalikan ko ng tanaw ngayon. The good and bad and all that's in between. As long as you are standing here with me, that's all I need. I want it all. Nagsimula yun nung chinat ko siya na sobrang nagagalingan ako sa akin sa pagkanta. Kasi si Dean is very passionate siya sa music, and ganun din ako, na mahilig din ako sa music. And then, yun na, kinukulit ko na siya, dinadalan ko siya ng almusal sa kanyang trabaho, pinaglulutuan ko siya, para, alam mo na, mahuli natin yung loob ni Dean nung panahon na nagliligawan pa na. Faith that led us through the storm, learn to trust what lay before. Yung naaalala ko, that was October 9, 2022. Hindi siya typical na yung mga Gen Z type na tayo na, ganyan. But we're in the middle of something, conversation. And then, we just came up na naramdaman namin na talagang, okay, tapos na yung ligawan stage, na tayo na sinabi niya sa akin na hindi siya magarbo. Sobrang very, very, simpleng paraan na tayong dalawa na ito yung araw na magsisimula tayo as boyfriend and girlfriend. Pananagutan nitong mag-asawa na umibig sa ating Panginoon Diyos, gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan, at iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan. Iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Nakakapagod, di lang ako ang nalulunod sa pag-iisip. Tayo'y naiipit, kasalanan bang ika'y mahalin? Tagal na po kaming friends sa Facebook. Sa pagkakalala ko po, August 27, 2013, hindi ko yung na-expect na magkakakilala kami. Ang daming chat, sobrang babansin siya. Nakakatuwa lang. Ang sarap sa feeling na binabalikan yung mga alaala. Unang-una po na dahilan bakit siya nag-chat sa akin. Dahil po sa isang kanta. Bigla nagla-like siya na nag-react. Sabi niya sa akin, ang pinaka nagustuhan niya, kasi magaling akong kumanta. Nararamdaman niya yung mga lyrics pag yung kinakanta ko. Sobrang masaya ako na in-approach niya ako. Kasi noong mga panahon na yun, medyo galing din sa malungkot. Kaya masaya ako na dumating siya sa buhay ko. Bakit walang natagal sa kahit na sino ngayon, magkakaroon ka na ng pamilya. May hiwalay ka na sa amin. Pinagdalangin ko sa Diyos, maging maayos ang inyong pagsasama habang buhay. Kung ano man ang maging problema ninyo,
ilapit niyo sa Diyos. Siya matutulong sa inyo. At kami gabay lamang para sa inyong pamilya. Salamat po. Alam ko po, pinalaki niyo po akong mabuti. Mahal na mahal ko po kayo, Papa, Mama. Kung sa pagtulog, ang iyakap mo ang sinasaulo. Sorry, nagiging emotional kasi hindi ganito yung way ng pag-iisip ko, especially nung hindi pa ako Iglesia Case. So, ito na yung araw na hinihintay natin. Ngayon, pagbubuklo rin na tayo ng Ama. Pangako, hindi kita iiwan sa lahat. Love you, Mami. Thank you for everything. I love you. Kasi nung nakita kita, nawala ang lahat ng takot sa puso ko. Ngayon, mag-asawa na tayo. Sobrang lalo kitang mamahal. Alam ko naman na hindi madali, madami pang pagdadaanan, pero nandito lang tayo. Patuloy nagigitna sa atin ng Ama, ang Panginoong Diyos. Eto na, this is it, pansit. I love you. Sa'yo, aking habang